Magana ba talaga yung pagdidikit ng Manila paper para makapasa ka ng board exam? Future RS, this is Cass, your RN here. So gumamit ba ako ng Manila paper nung nagre-review ako? Yes, I did po. Gumamit po ako ng Manila paper nung nagre-review ako. Well, initially, ayaw ko talagang magdikit ng Manila paper kasi akala ko ma-overwhelm ako kapag maraming mga nakadikit sa wall ko kasi nga ang daming sulat. So, akala ko ma-overwhelm yung utak ko, ma-overload ng information. Pero hindi. Para sa akin, na-promote niya yung retention, lalo na doon sa mga topics na nalilito ko. For example, yung mga two opposing disease process tulad ng hypo and hyperthyroidism, Addison's and Cushing's, yung mga different Philippine law, yung growth and development, yung mga milestones, yun po yung mga nilagay ko sa Manila paper ko at paulit-ulit ko siyang nakita, paliulit-ulit ko siyang nabasa at na-retain naman siya sa utak ko during the boards. Pero, promise yourself, gamitin at babasahin nyo talaga siya. Hindi lang siya design dyan sa wall ninyo. Pinabasa siya from time to time. Like simply, kapag gumagawa ka na activities of daily living. Ako noon, kapag nagtututbrush ako, lumalabas talaga ako ng CR. Tapos, habang magaganyan ako, tinitignan ko lang yung mga sinulat ko doon. O kaya bago ako umalis sa bahay, bago lumabas ng pintuan, napapalingon muna ako. Binibigyan ko yung sarili ko at least 5 minutes, tapos binabasa ko siya ulit. Hanggang dumating yung time na kapag na-encounter ko na yung concept na yun doon sa board or during nagre-review ako, naging photographic memory na siya na, dito yan sa part ng Manila paper ko, kaya natatandaan ko siya. Ganon po yung type of retention na nakuha ko doon sa pagdidikit ko ng Manila paper sa wall ko. Ano pa bang ginawa ko? So, follow po ako ng concept ng active recall. So, nag-summarize ako, pero patanong ko siya ginagawa. Ayan. Papakita ko sa inyo. For example, dyan sa tuberculosis, ayan, ang MOT, ang mode of transmission ng tuberculosis, nakakalagay sa baba ng tanong airborne. Dito sa pleural effusion, ilan ang normal pleural fluid ng pleural space? Nakalagay po doon yung sagot. So, pag binabalikan ko yung notes ko, patanong ko na siya na-receive. So, nagiging active yung mind ko at nag-iisip talaga ako. Hence, mas mataas yung retention ko. Pero aaminin ko po sa inyo, time-consuming po talaga gumawa ng reviewer. Uubos yung oras ko para sa ibang mga bagay. So, buti na lang, ang One Nurse Philippines, nag-release na sila ng flashcards na pwede mong ulit-ulitin na basa-basahin anytime, anywhere you want. So, sa isang flashcard, nakasummarize na po dyan yung isang disease process. So, for example, ayan, meron tayong COPD, kung ano yung management niya, kung anong pathophysiology niya. Tapos, hindi lang medical surgical nursing. Meron silang psychiatric nursing, maternal and child nursing, pediatric nursing. Kaya mag-download na kayo ng One Nurse application para meron kayong babasahin ng paulit-ulit. Pwede nyo siyang balik-balikan. Sa kasama-rize na, tandun na lahat. Ngayon, kung wala ka pang review center, mag-enroll ka na at mag-subscribe sa One Nurse application for less than 2,500 lang. Meron ka ng access hanggang May. Magiging confident and ready ka na sa inyong darating na board exam. Biruin mo, 2,500 lang. Meron ka na from pre-review diagnostics hanggang makarating ka sa final coaching. So, ano kang hinihintay mo? Mag-enroll ka na at mag-subscribe sa One Nurse application and use my code ITSGASEL for discount. Till the next board exam tip. Bye-bye!